Masayang araw mga ka-PL. Nako po, tatlo pala lagapak ni Bongbong Marcos sa survey mga kababayan. Di po ba ang pinagkaguluhan at pinagtawanan ng ating mga kababayan yung inilabas lamang po ng SWS na ang nakuhan di umano nitong si Bongbong Marcos na porsyento sa kanyang trust ratings. Trust ratings ito mga kababayan, na pagtitiwala po ito ng publiko. Di ba gay? Negative 3% lamang po mga kababayan. Aba, meron pa pong dalawang survey firm mga kababayan na mas malala. Sa SWS, negative 3. Sa ibang survey firm, eto mga kababayan, mas lalong lagapak si Bongbong Marcos. O ganito po kahiya-hiya ang presidente natin ngayon. Mantakin ho ninyo, nagkaisa itong tatlong survey firm na magsagawa ng kanilang pinakahuling survey sa taong 2025. Ang naging resulta, pare-parehas. Hindi ho nag-usap-usap yung tatlo na yan, ha? Hindi po nila pinagkaisa si Marcos, mga kababayan, ha? Kundi, sigaw talaga yan ng taong bayan. Yan talaga ang damdamin ng ating mga kababayan. Wala na silang tiwala sa ating Pangulo. O eto po ang balita, nakakatawang balita. Nakakainis naman po para sa kanila. Ano naging palusot ni Bongbong Marcos? Marami pa namang survey na mangyayari. O ano ngayon, Bongbong Marcos? Tatlong survey firm na yan. Pare-parehas ang sinasabi. Mas matindi ka pa nga sa dalawang survey firm Mas lalo ka pa nga bumagsak O eto ang balita mga kababayan. Basahin po natin. Pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan, paki-like at paki-share na rin po nitong ating video, nitong ating pinag-uusapan ngayon mga kababayan para malaman po ng ating mga kababayan na ganito po ang porsyentong nakuha ng ating presidente. Wala nang nagtitiwala sa kanya halos na ating mga kababayan. Para yung mga naiinis po kay Bongbong Marcos sa susunod na sakasakaling magsagawa ulit ng survey itong tatlong survey firm na ito, ganun pa rin po, consistent kung baka mas lumala. O ito, ang balita. Ipinakita ng pinakahuling mga survey mula sa tatlong pangunahing polling firm ang tuloy-tuloy na pagbaba ng net approval ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpapahiwatig ng lumalawak na kawalang kasiyahan ng publiko sa kasalukuyang administrasyon mga kababayan. Ito po yung tungkol naman mga kababayan sa survey approval rating po ito sa Pangulo. Wag na lang po nating alamin ang tungkol po sa approval ratings ng pangalawang Pangulo. Baka umiyak na si Marcos. Mantakin ho ninyo. Pagkawalang tiwala pagkawalang kasiyahan ng publiko sa kasalukuyang administrasyon. Wala na pong gana talaga. Hindi na po nasisiyahan yung ating mga kababayan kay Bongbong Marcos, mga kababayan. Isa lang po ang ibig sabihin nito. Ayaw na po ng ating mga kababayan o karamihan ng mga Pilipino na maging Pangulo o mamuno pa si Marcos sa ating bansa. Mr. President, hindi po ba kayo nahihiya? Hindi na po nasisiyahan sa inyo
ang ating mga kababayan. Kahit na anong gawin po ninyong pabango, ginagamit nyo pa yung anomalya sa flood control para palabasin na ikaw ang nagsimula, ikaw din ang magtatapos. Paano to ngayon? Ni isang mga kawatan ng mga politiko, wala pa po kayo na ipapakulong. Mas lalo po, Mr. President, mawawalan ng kasiyahan sa inyo ang ating mga kababayan. Asahan nyo po, Mr. President, sa susunod na survey, itong taong 2026, first quarter, lalabas yan mga kababayan. Baka mas lumala po. Ang porsyentong makukuha ng ating mahal na mahal. Ang hirap mong mahalin. Naiinis kami sa'yo. Hindi na po nasisiyahan sa'yo ang tao. Kulang na lang ipagsigawan ng karamihang Pilipino. Bumaba ka na, Marcos! Ayaw ka na namin maging presidente. Huwag ka nang mamuno sa bansa. Inutil ka, bangag ka pa. Ito pa. Ayon sa Social Weather Station, SWS, nakapagtala ang Pangulo ng negative 3% net approval rating. Ang unang pagkakataon na pumasok sa negatibong teritoryo ang kanyang marka. Kauna-unahan. Huwag ho kayo mag-alala. Kauna-unahan pa lamang po ito, Mr. President. Relax lang po, Mr. President. Katulad po ng sinasabi ninyo, marami pa namang survey na mangyayari. Kauna-unahan pa lamang po ito. Pero, sigurado ako, Mr. President. Etong 2026, lahat yan, lagapak. Sinundan ito ng mas matinding pagbaba sa pinakahuling survey ng Pulse Asia naman, mga kababayan. Kanina, SWS, Social Weather Station. Ngayon, Pulse Asia naman po na naglagay sa net approval ng Pangulo sa negative 15%, mga kababayan. Negative 15. 15, mga kababayan, 15 ang kanyang net approval, mga kababayan. Kawawa naman tong ating presidente, mga kababayan. Huwag naman po ninyo masyadong durugin. Halimbawa, 5 kayong magkakabarkada, nagkataon, natanong kayo nitong mga polling firm o survey firm, mga kababayan, 5 kayo, baka pwede yung 2, mag-Marcos kayo. Yung 2, maging kasiyahan nyo si Marcos kahit nalabag sa loob nyo. Umuo na lang kayo. Para maging patas ba? Pero alam ko po, hindi nyo ho gagawin yan. Kasi banas na kayo, inis na kayo, pagod na kayo. Kaya ang saloobin po ninyong publiko ang masusunod kung hindi nyo na nagugustuhan ang pamumuno ng ating presidente. Tuloy nyo lang, Mr. President, God bless. Good luck. Ito pa. Nagpatuloy ang pagbabang trend sa pinakabagong ulat ng Publicos Asia naman ngayon. Kanina, SWS, Pulse Asia, ngayon, Publicos Asia. Ito na yung pangatlo na nagpakita ng negative 27% net performance approval rating ng pinakamababa sa 3 survey na inilabas. Mr. President, wala kang magagawa. Ganun talaga
ang saloobin ng ating mga kababayan. Hindi naman po ito kasalanan nitong tatlong survey firm na ito, kundi pahayag man po ito ng ating mga kababayan. Nagtanong lang po sila. Ang gusto ng tao, yun ang nasusunod. Gusto namin na wag na siyang suportahan. Gusto namin na hindi na nasisiyahan sa pamumuno niya. O yun po, ang naitala nitong tatlong survey firm na ito. Lagapak si Marcos, mga kababayan. Ang pinakamababang tatlong survey na inilabas. Ito ho, yan. Nakikita niyo naman yung picture, SWS, mga kababayan, negative 3, Pulse Asia, negative 15, Publicos Asia, negative 27. Congratulations, Mr. President! Nipis-nipisan mo na mukha mo. Ayaw na sa'yo ng tao. Baka pwedeng magdahan-dahan na po kayo pababa. Mr. President. First time po nangyari ito sa ating bansa, mga kababayan, na ang mga ratings ng isang pangulo ay nagnegatibo. Meron man napakababa, sobrang napakababa, pero hindi po nagnegatibo. Maaaring positive 2, 5, pero ito matindi, negative talaga, mga kababayan. No? Mr. President, ayaw na talaga. Ano na? Ano na? Kaya ba? Kahihiyan mo ito. Hindi lang po ang mga Pilipino, Mr. President, ang nakakaalam nito. Maging ang mga foreign media, mga foreigner na mga pumapasok sa bansa, iilan na lang yan. Alam po nila ito. At higit sa lahat, yung mga leader sa mga malalaking bansa, alam po nila ito. Siguradong pinagtatawanan na lamang po nila kayo, Mr. President. Lalo na, ang Vice Presidente mo, napakatataas po ng ratings na nakukuha. Samantalang ikaw, napakababa. Kaya, mag-isip-isip ka na, Mr. President. Bago pa maging... bago pa maging... negative 100. May utang ka pa. Hindi ba, mga kababayan? Ito pa, isang balita. Tigilan na natin si Mr. President. Kasi marami pa naman daw mga survey na mangyayari. Di tignan natin yung sinasabi niya kung magkatotoo. Kung magkatotoo, umangat-angat yung kanyang survey, di mabuti, good for him. Matutuwa tayo para sa kanya. Pero ang tanong kung mangyayari ba? Di ba? Di mas lalong matutuwa tayo para sa, para sa kanya. Lagapak na naman siya. Sorry po. Natatawa lang po, Mr. President. Ito pa, isang balita. Nako po, di ba? Si Raul Manuel, si Franz Castro, nagalit kay Bongbong Marcos dahil doon sa nagawang airstrike pala ng AFP doon sa Mindoro na maraming nadamay na mga kabataan, di umano, sabi-sabi ng ating mga kababayan, sabi-sabi lang na yung mga kabataan di umano na yun nadamay, tinamaan nung airstrike na ginawa ng AFP, mga makakaliwa daw yun. Mga NPA daw yun. Yun ang sabi. Di ba nagalit yung dalawa? Si Raul Manuel, si Franz Castro, hindi lang pala. Etong dalawa ang nagagalit, mga kababayan. Kahit din pala itong si Paduano. Naku po, nagalit din daw di umano, mga kababayan, kay Mr. President. Dahil doon sa ginawang pagsabog nga doon sa Mindoro. Eto ho, basahin ko muna ang post ni Tito Jason sa isunod ko po yung mismong sinabi na ni Paduano.
lumabas ang tunay na kulay ni ex-PL Representative Caraps Paduano o naging tanyag na Commander Caparali Luwalhati, dating pinuno ng Berdugong Alex Bungkayaw Brigade o ABB ng CPP, NPA, NDF Liquidation Squad na kalaunan ay naging RPA-ABB na siyang nasa likod ng Abang Lingkod Party List. Ayan. Na ewan ko, hindi na yata nanalo ito mga kababayan. Ito na po ang sinabi mismo ni Paduano. Masaya ka na, Bongbong Marcos? Ako po, paggalit mga kababayan. Ganun eh. Oh, masaya ka na, Bongbong o Marcos pala. Wala palang Bongbong, sorry. Masaya ka na, Bongbong. Ay, Bongbong na naman. Masaya ka na, Marcos. Ayan, ang sabi ni Paduano, mga kababayan. Sa pagpasabog mo sa bundok ng Mindoro. Naku po. Naku, Mr. President, nagagalit na sa'yo si Paduano. Oh. Kutusan mo nga. Pitikin mo tenga. Hindi nga, wakan mo nga tenga. Maraming mga kabataan ang natamaan. Yung iba, mga estudyante pa daw, Mr. President. Ginamit mulang kaming mga nasa posisyon pa kami. Wala kang puso. Naku po, yun ang sabi ni Paduano. Ginamit mo lang daw sila, Mr. President, nung sila ay nasa posisyon na pa. Pero ngayon, na wala na sa posisyon, abay, tinatabla mo na daw sila. Bakit kaya sila nagagalit? Dahil doon sa ginawang bung ng AFP, mga kababayan, ano? Mga tropa kaya nila yon? Sila kaya yon? Nagtatanong lang ako, Hindi ako nagpaparatang, hindi ko sinasabing ganoon si Paduano, Kung meron man ako nabanggit kanina, binasa ko lang po yung post ni Tito J. Sonsa o yung kanyang caption, maliwanag. Di ba? Hindi ka naman magagalit kung hindi mo sila kapanalig. Di ba, mga kababayan? Ay, kayo na pong humusga. Mr. President, galit na galit po sa inyo si Paduano. Ginamit mo lang daw siya. Tapos, hindi mo na sila pinakinabangan, trinaydor mo na. Paano yan, Mr. President? Dadalihin mo na ba ito? Dalihin mo na. Huwag ka na makatubili. Ikaw na bahala. Total, magaling ka naman dyan sa trayduran. Di ba? Bahala kayo dyan magsutukan. Bahala kayo dyan magbanatan. Basta kami, nagbabalita lang. Ganun lang yon mga kababayan. Nagbabalita lang, no? Para nga naman malaman ng ating mga kababayan kung ano ang ganap o usapin tungkol sa politika. Okay. Nako, eto na isang balita pa mga kababayan. Lagot na. Yari talaga mga kababayan. Si Boying Rimulya. Pumalag po mga kababayan. Pumalag doon sa mga usap-usapan na di umano siya isinugod sa ospital at meron pang ibang nagsasabi na di umano si Boy Rimulya tuluyan ng namahinga. Ayon po yan sa content natin nung isang araw, binasa ko yung isang kumakalat sa social media. Mabuti na yung ganun na ipapakita natin sa inyo, na ipapakita natin, malamang baka nakita ni Boying, o at least malaman ni Boying kung sino mga pahina ng Facebook ang gumagawa ng ganoong istorya laban sa kanya. Di ba ga? Yun ang sabi tuluyan na daw na mahinga, kaya no show pa siya hanggang sa ngayon. O eto ang pagpalag, ang galit, naku po, ang pagbalik o reshback ni Boying Rimulya sa mga nagpapakalat na di umano siya ay na ospital.
Si Boying naman, pinatulan nyo pa. Mabira naman kayo eh. Huwag nyo na patulan, sir. Huwag po kayong gagaya sa iba na balat sibuyas. Ayaw nyo ho nun. Di baga, ang tao kapag ka napapabalitang nagurgur na, tulad ni Enrile, ilang beses na balita yun na pumanaw na. Aba, umabot pa ng 100 yung buhay. Lalo pang humaba. Ayaw nyo po ba nun? Ombudsman Boying Rimulya, lalo pa pong hahaba buhay nyo. Lahat ng mga sakit nyo na yan, malalagpasan nyo. Makakapaglingkod ba kayo? Baka sakaling manalo pa nga ulit kayo eh. Sa mga halalang tatakbuhan ninyo eh. Hayaan nyo lang yung mga yung mga nagsasabing nategi na kayo. Ako mismo, Ombudsman Boying, nako, naranasan ko yan. Kumalat sa social media, nategi na daw ako. Buhay na buhay. Malakas na malakas, tumatagay. Eto, Ombudsman Jesus Crispin Rimulya said he asked the National Bureau of Investigation to look into online allegations about his health following claims circulating online that he was hospitalized. Kita niya na. Dumikit na sa NBI. Nagsumbong si Boying. Ito na mismo sinabi niya. Pinapaimbestigahan ko yan kasi we reached the limit of cyber libel already. Ayan, naku po, sa mga nagpapakalat na na-hospital si Boying, lalo na doon sa mga nagpapakalat na pumanaw na si Boying, naku po. Humanda-handa kayo. Si PL, ikaw PL, hindi ka ba nagpakalat? Hindi, hindi tayo nagpakalat. Boying friend tayo, ganun tayo sir. Hindi po ako nagpakalat sir Nagbabasa lang po ako ng kumakalat sa social media para malaman po ng ating mga kababayan yung mga ipinapakalat nila laban sa'yo. Hindi, kumbaga, parang naging instrumento mo patuloy ako para malaman mo. Yung mga kumakalat na bali-balita sa social media. Basta si PL, hindi nagpapakalat na nategi na kayo, na hospital kayo. PL, natatakot ka lang eh. Duwag ka, PL, duwag ka, PL. Duwag ka, PL, natatakot ka. Hindi, ba't ako matatakot? Totoo lang naman sinasabi ko, nagbabasa lang naman talaga ako, mga kababayan, di ba? Paano tayo matatakot? Wala naman tayong dapat katakutan kasi hindi naman tayo gumagawa ng fake news. Kundi yung binabasa natin, yun lang yun. Nagbabasa lang tayo, nagre-relay, nag-amplify. Yun lang, ganito lang tayo. Di po ba, mga kababayan? Ito, tingin ko, it's part of the propaganda machine of some political purpose, Rimulya said following reports circulating online about his health. Palagay ko, Ombudsman Boying Rimulya, sir, hindi po ito propaganda machine about sa political purpose. Kasi hindi naman po na kayo politiko na maituturing kasi gabinete na lamang po kayo ni President Bongbong Marcos. Ginawa kanyang gabinete, una naging DOJ, hanggang ngayon naging ombudsman ka. Labas na po doon yung dating pagiging politiko nyo. Kumbaga, hindi ho kasama itong pagiging ombudsman, naging DOJ kayo sa pagiging politiko nyo noon. Magkaiba ho yan. Nasa gabinete na lamang po kayo. Hindi po ito propaganda machine para sa isang political purpose. Wala. Maaari lang siguro, Ombudsman Boying Rimulya, yung ating mga kababayan, may galit ho sa inyo. Hindi ho kayo na nagugustuhan, no? Kasi dahil dito sa napakalalang anomalya sa flood control na hirap po kayo mapanagot, yung mga pinangalanan ni Gutesa, yung pinangalanan din ni Saldico, kasi parang
ang gusto po ng ating mga kababayan, kung sino-sino yung mga pinangalanan, dapat yun talaga ang makulong, imbes na itong mga kontraktor na hinihingan lang ng kickback nitong mga iilang elected official. Maaaring dyan po nagalit ang ating mga kababayan, Ombudsman Boying Rimulya, sa iyo. Dahil wala pa kayo napapanagot. Siguro, oras na meron kayo maipakulong, lalong-lalo na, mapakulong nyo na si Martin Romualdez. Di ba, sabi? Meron nang inihahandang reklamo o nag-file na ng demanda o kaso laban kay tawag nito, Martin Romualdez. O ngayon, pag napakulong po ninyo, Ombudsman Boying Rimulya, sa pangunguna at utos na rin ni Bongbong Marcos, naku po, sigurado sir, palakpakan po kayo ng ating mga kababayan. Yung mga kumakalat sa social media na di umano kayo na ospital hanggang sa umabot pa nga sa gurgura na, mawawala yun. Pasasalamatan po kayo ng ating mga kababayan. Kaya sir, naku po, wag ho kayo mag-aatubili na ipakulong na po. Lalong-lalo na si Martin Romualdez kasi yun talaga ang ikinanta ng karamihan. Maraming nagsasabing sangkot siya. Pero hanggang sa ngayon, nagmamalinis siya. Nagmamalinis, itinatanggi niya, pinapasinungalingan niya na parang pinaniniwalaan din naman po ninyo, sir. Kaya nagagalit yung ating mga kababayan. Pag naipakulong niyo yan, sigurado, babango po ulit ang pangalan niyo, sir. Babango. Kung mapapaniwala nyo pang tao o kung mauuto nyo pa sila. Kasi ang tao talaga ngayon, mulat na talaga. Kahit na ang isang politiko o gabinete man na noon kinamumuhian ng ating mga kababayan tapos biglang gumawa ng naaayon sa kagustuhan ng sambayan ng Pilipino, hindi pa rin maniniwala ang tao. Kasi ang gusto nila, consistent Consistent. At etong mastermind na gusto nila ipakulong, ang gusto naman ng tao, yung mas mataas pa. Yun naman ang gusto nilang ipakulong mo. Kaso sir, parang hirap po yata mangyari yan. Yun lang ang nakikita namin ha. Hindi po namin kayo hinuhusgahan, Ombudsman Boying Rimulya, na natatakot kayo dahil gabinete lamang po kayo ni Marcos. Pinsan naman ni Marcos, si Martin Romualdez. Hawak kayo sa liig, kumbaga lang naman. Kasi magpinsan yung dalawang yan Presidente si Marcos, gabinete ka. Pinsan niya si Romualdez. Hawak kayo sa liig. Kaya hindi kayo makagalaw, hindi nyo kayang ipaaresto ang dapat iparesto, lalong-lalo na si Martin Romualdez. Sana, sir, magkaroon po kayo ng paninindigan. Oo, gabinete kayo ni Marcos, magampanan po ninyo ng tama yung inyong trabaho na ipakulong kung sino dapat ipakulong ng mga kawatan ng opisyal ng gobyernong nagnakaw sa kaban ng bayan. Huwag niyo po munang intindihin, sir, yung mga nagbali-balita sa inyo na kayo na ospital hanggang sa pumanaw na daw. Hindi po yan ang usapin ngayon, sir. Kapag kasinakyan nyo ho yan at meron na po kayong idinimanda, cyber libel dito sa mga nagpapakalat, lalo po masisira ho ang pangalan nyo sa mga kababayan natin, lalo na ho kayo masisira niyan. Kasi pinatulan nyo yung mga bali-balita lang naman yan Kung talagang malakas ho kayo, talagang wala kayong karamdaman, hindi kayo naratay sa karamdaman o nakaratay sa banigna, bakit nyo papapansinin? Mismong sarili nyo, alam nyo na malakas kayo, healthy kayo. Huwag nyo na kung pansinin yan. Magpakita kayo sa media. Ganun lang kasimple, sir. Magpakita kayo sa media. Magpa-press conference kayo. Etong sinabi mo. Yan, sabihin mo ulit yan. At higit sa lahat,
Mag-hearing na kayo dyan sa ombudsman. Imbitahin nyo si Romualdez. Ipakulong mo na. Kaya Romualdez pa rin ang bagsak. O diba? Ganun lang po, Mr. President. Mr. Ombudsman, Boying Rimulya, sir. Simpleng-simple lang ang gusto ng tao. Mapakulong ang isa sa mga mastermind sa napakalalang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Huwag ho kayo matatakot, Boying Rimulya, kung wala kayong kasalanan, kung hindi kayo sangkot sa anomalya sa flood control, ipakulong nyo. Kung hindi kayo nakatanggap, kung wala kayong tinanggap, kung hindi kayo naabutan, ibig sabihin, malinis kayo, sa madaling salita, ipakulong nyo po ang dapat ipakulong. Sigurado, papasalamatan po kayo ng ating mga kababayan na mga galit na po sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Yun lang naman po. Huwag nyo nang papatulan yung mga ano na yan. Inis lang sa inyo yan kasi wala pa kayo napapakulong. Galit lang yun nila yan sa'yo, ombudsman. Nagagalit lang sila kasi wala pa kayong napapakulong. Kumbaga nagpapapansin lang po yung ating mga kababayan. Pinansin nyo naman, sasampahan nyo pa ng cyber libel. Kababawan ho yan, sir. Si Enrile nga, ilang beses sinabing namatay na, hindi naman nagagalit. Kahit pamilya niya, hindi naman nagagalit. Di ba, mga kababayan? Ayos. So, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.